Mang Jose versus Neneng Bartolome! Boom! Kasi yung mga cancer, ako nga pala si Mocha Frappuccino para maganda legit fake news sa Pilipinas. So, makaalam nyo naman ang mainit-init na issue ngayon sa YouTube na sobrang tagal kong dinaanan kasi almost for 40 minutes sa kanilang mga replyan. Pero syempre di na natin papanoorin dito. Pag-uusapan na lang natin saglit ang magkabilang kampo. Sa totoo lang, tuwan-tuwa ako dito. Hindi dahil may drama, pero napakalalim ng moral dilemma na pinagdadaanan ng dalawang YouTuber na to. Kinailangan kong isipin kung kanino ako papanig or wala akong papanigan. So, pagkatapos ng ilang oras ng pagsasayang ng buhay ko sa problema ng iba, ay nagkaroon ako ng 60-40% na pagpanig sa isa. Pero syempre, daanan muna natin kung sino yon at kung bakit. So, unahin na natin syempre ang paborito kong kalbo, si Mr. Jose Halorina. Sa totoo lang, last year nadaanan ko na ang kanyang content. Kung makikita nyo sa video dito, kinriticize ko ang iba sa kanyang mga videos. Pero most naman na kanyang mga videos ay wala akong problema. Sa totoo lang, mafe-feel mo naman na charitable siyang tao. Pero sige, saka na natin muna daanan muna natin yung kabila. Sunod naman dito ay si Miss Donalyn Bartolome. At shinare pa niya yung video na yon sa kanyang Facebook page at nagpasalamat ako dahil na-appreciate yung pag-criticize doon. Pero hindi ko ma-appreciate yung pag gusto lang niyang makahanap ng kakampi sa YouTube dahil hindi ako ganun. Hindi porket shinare mo ako, hindi ako namamalimos dito ng content. Diba kasi para akong langaw sa mga basurang content ng Pilipinas. Ako ang dadapo, hindi niyo ako kailangan hanapin. So, diba hindi niyo malaman kung kanino ako pumapanig dahil hindi teleserye ang buhay, hindi siya black and white. So, may mga gray areas dito, mga moral dilemma na pinagdadaanan ng dalawa. So, sa mga di nakakalam sa issue, papadaliin na lang natin, okay? Basta, gumagawa si Jose Halorina ng mga social experiment at may mga pagkakataon na wala sa hulog yung kanyang mga experiment kaya kinakailangan niya i-delete. So, doon ko siya kinriticize pero overall yung kanyang content ay makabuluhan. Tulad dito, itong mag-asawang nag-rugby. Tinulungan niya, inalam niya yung buhay, para siya napunta doon, binilhan niya ng pagkain. At ito, nafe-feel ko na hindi to, the way na inedit, the way na binidyohan to, mafe-feel mo na on the spot siya or at least walang plano-plano. Kasi isipin mo yung mga bata, di ba, nasa malayo, di ba, hinanap pa ng tatay, tulog yung kanyang asawa na may anak pang isa. Kaya natuwa ako dito kasi para siyang documentary. So kayo, panoorin natin yung mga video ng lola ng sikat na YouTuber, okay? Panoorin natin saglit. Ah shit, here we go again. Nakita daw niya habang sila ay namamalimos. Hello, Team Jose! Ay, Jose! Tay! Nay! Nadali! Diba? Nakita nyo naman yung pag-frame doon sa video, diba? Hindi ito documentary kasi, diba, kung ikaw naglalakad ka sa kalsada, lalapitan mo ba isang taong tatawagin ka na lang bigla? Siyempre, kakabahan kayo. Bakit na ako tinatawag? Bakit wala siyang puting van? O basta mga gano'n, diba? Mararamdaman mo na ano na to, na coordinated na to. Diba? Makita mo yung mga nakatayo sa gilid. Kung mga planado na to, kumbaga sa KMJS, diba? Hindi sila biglang, drive tayo, hanap tayo ng mga mabibidyoan bigla o na namamalimos, gawin natin to. Okay. Nararamdaman ko, opinion ko lang na kinontak si Mr. Jose Halorina na isa sigurong concerned na friend nito ni Lola since kita mga dito may isang good Samaritan na hindi naman niya kaano-ano, hindi naman niya asawa or anything na tinutulungan siya. So hindi ako magtataka na meron sigurong mas bata na marunong gumamit ng internet na hinanap ang pangalan si Halorina parang reverse Tulfo. Kung si Tito Tulfo pinupuntahan, si Mr. Jose Halorina ay pinupuntahan ng kanyang content. Alam nila, kasi kami ang pumunta kay Tito Tulfo, maghanap kami ng version niya na pupunta sa amin. So siguro pinuntahan niya to at nahanap niya at eto kinausap niya. Nakatawa nga kasi nahanap ko to mismo lugar na to. Oh bucha, meron ba mga sawsawero dyan na iba na alam kung saan to? Ako nakita ko, di ba? Meron tayong detective skills. Paulol 2 na nasa field ngayon. Ano masasabi mo dyan sa lugar na yan? Maraming salamat Paulol 1. Kung makikita mo naman dito, tahimik. Nandun po yung namamalimos. Wala po siya ngayon at ayaw po niya magpa-content po sa amin ngayon. Pasensya na po. So ito, nakikita nyo naman po, pareho doon sa likod. Diba? Syempre, hindi na po namin sasabihin kung saan to para respeto na rin kay Lola. At balik po sa inyo, Paolo 1, bago kami kunin dito ng puting
Okay, so may hiring po kami ngayon ng isang field reporter sa mga gusto magkatrabaho dyan. Mag-comment nyo lang po below, hashtag gusto ko po magkapera. So ayun, pagpatuloy natin. Ano po? Good Samaritan lang po siya na nagtutulong din na magtulak sa akin. Si tatay. Opo, So, hindi kami magkano-ano. hala. Wow, very good. Nabutan ako. Ang awkward. Wow. Pero anyway, nakakatuwa na tumutulong dito si Mr. Jose Alorina. Ang dami lang mga sukot na mga tsempuhan pag pinapanood ko. Ay, hindi pala. Hindi Yung pinakamasakit. Ano-ano. Na 1,000 plus. Mm-mm. So, wala po nang susuporta sa akin. So, kahit mahirap, Kuya naman eh. Mag-hype pa siya sa camera eh. Sinabi nung cameraman, wag lumayo ka nga. Ultra instinct agad siya pabalik. So basta dito sinabi ni Mang Jose na ayun, maraming problema si Lola. Kinuwento ni Lola na meron siyang isa siyang PWD, cerebral palsy, kaya din yung maggalaw ang kanyang mga lower extremities, yung kanyang mga paa, kanyang binti. Kinakailangan niya ng insulin, di ba? Kaya magastos yun kasi meron din akong lola na diabetic. At ang diabetes ay isang ano man tawag, degenerative disease na ibig sabihin na parang lumalala habang tumatagal at na genetic yun, napapasa yun. Meron siyang asawa, namatay na at meron siyang ngayong anak. At yung anak na yun ay meron na rin sariling pamilya na paiba-iba ng trabaho. At pinakita dito yung tinutuluyan ni Lola na isang kuliglig na hirap pa nga siya. Talaga mararamdaman mo na mahirap ang buhay ni Lola. Okay? Walang may gustong hirap na yan. So ito yung part 1 at hindi din naman dito pinangalanan yung YouTuber na sinasabi. Ngayon, kumbaga throughout wala akong sinabi kung sino YouTuber to. Okay, siguro kaya lang siguro nalaman dito ay kinuwento niya pero hindi na sinabi ni Mr. Jose Alorina na kung sino tong sikat na YouTuber na to. That is a plus point kay Jose Alorina dito sinabi. Pero syempre sa comment section, meron mga magsasabi kung sino to. Hindi ako sigurado pero kayo kasi naka-turn off na yung comments pero feeling ko nung panahon na na-upload to, hindi naka-off yung comments. At sa mga comments na yon, syempre merong may nakakaalam. Diba? Syempre, isang sikat na YouTuber nga baka kilala through acquaintances o kung sino man na kung sino tong YouTuber na to. Magla-like sila, tatasi sa isa. Maraming mga nadawit na ibang mga YouTuber at naging ano yun. So, ang mali lang dito na nakikita ko ay yung pagkaka-frame nitong title na to. Sobrang clickbaity nitong title na to kasi kung makikita mo iba niyang pang videos na kung ano ang buwebenta at ano hindi. Boom! Lola sikat na YouTuber. Boom! Batang pokpok, diba? Makikita mo iba niya hindi masyado bumibenta like yung bata sa gitna. I mean malakas siya pero hindi siya tulad ng lakas itong tigta 3 milyon tigi 1 milyon. Hindi ko alam kung na-push siya na gawin yun. Solusyonan dapat to ng walang public trial. Ang hirap lang kasi dito kung alam niyo yung the medium is the message yung kaya Marshall McLuhan sa communication. The fact na nilalagay mo siya for viewing public, may bahid na agad ng kakaibabe. dalawang cellphone. Yung content mo. Hindi mo pwedeng sabihin na for pure charity lang to. At naiintindihan ko, sinabi rin naman ni Mang Jose na kailangan ko yung ads dito para mapagpatuloy ko yung aking pagtulong sa kapwa ko. Yun yung magandang gray area dito. Dito yung moral dilemma. In a sense, ginagamit mo yung hirap ng iba parang poverty porn, di ba? Para magustuhan ng iba. Awa ko. Syempre, yung kanyang mga subscribers o kanyang manonood, sasabihin nila, ikaw, hindi ka naman tumutulong. Buti siya tumutulong. They get off doon sa ginagawa ni Mr. Jose. Like, ito yung mga parang nakikita mo sa Facebook, yung mga nag-share na, share this or you hate Satan, or share this to save an African child, or share this para makatulong yun ganyan. Ay parang sila na rin ang kasama dun sa ginagawang kabutihan ni Mang Jose dito. So, meron yung community, di ba? Feel nila part sila ng pagtulong na to Dahil nanonood sila ng ads, itong ads na to nagiging pera, at itong pera na to nagagamit para makatulong sa iba. At walang masama doon. Naiintindihan ko yun. Yun yung parte dito ni Mr. Alorina. Sa parte naman ni Neneng Bartolome, ang mali naman dito ni Neneng Bartolome, bakit siya nag-react? Okay, well, di maiwasan since isa kang public figure. Ang ano na lang dito, kung public figure ka, may mga kapamilya ka na hindi sanay sa public or may mga circumstances sa buhay, hindi pang public publicity, di ba? Sa ganyang klaseng isa yung
pamilyang problema eh. And the fact na na-publicize sa isang private matter, ito na naman tayo, parang naalala niyo yung kay parang yung kay Keith Talents, di ba? Makikita mo may gray area eh, di ba? May karapatan ka bang videohan yung tatay mo? Makikita mo naman iba-iba ang mga pamilya. May mga pamilyang nagkokotongan, may mga pamilyang hindi nga nagyayakapan, may mga pamilyang clingy. Kaya ang hirap lang kasi dito, ang nag-initiate nitong publicity na to ay si Mr. Jose. Naiintindihan ko yung kagustuhan ni Mr. Jose Alorina na pag ito ginawa kong ganito, mas nila Neneng Bartolome. Kaso nga lang, bakit kailangan mong i-publicize? Bakit kailangan mo ilabas sa YouTube? Yun yung sinasabi ko ito yung sinasabi kong the medium is the message eh. The fact lang na in-upload mo to, may depende kasi kung paano mo titignan, anong moral ethics, anong moral code, anong ilalapag mo. So for example, yung consequentialism, the end justifies the mean. Hindi memes hindi memes the means. Okay? Meaning, kung ano man ang gawin ko sa isang bagay na to, okay lang as long as yung magagawa ng paggawa ko sa bagay na to, ma-outweigh o kumbaga mas mabigat ang makukuha kong kabutihan sa paggawa nito. Ang isa sigurong famous example dito ay yung ginawa ni Thanos sa Marvel. Sa Avengers, diba? Yung kanyang snap. At dito, in-snap ni Mr. Jose ang family problems ni Neneng B. So, diba sinabi nga ni Thanos na yung pagkalahati ko ng population ng buong universe ay makakatulong sa lahat. So kahit maraming mamatay o maraming mawala, diba, hindi naman daw sila makakatikim ng sakit eh. Mawawala lang sila, diba? Masasnap lang sila. Sapat na yun. Isa lang ito sa mga angulo na pwede mo tignan tong bagay na to. Sa totoo lang wala pa akong desisyon eh kung sino papalit. Kaya medyo po 100% lang ako. Wala akong pakialam sa Reagan mo. Okay, naantay ko pa yung kanilang mga sasabihin sa isa't isa. Pero yung sa mga nakikita ko ngayon, mas nag-decide ako rito kay Neneng Bartolome. Dahil lamang sa hindi niya ito direct relative kung iisipin. Hindi siya obligadong tulungan to. Dahil meron anak yung lola na to. Hindi nga niya to lola eh. Kapatid to ng lola talaga ni Neneng Bartolome. Yung dapat yung kanyang anak ang tumutulong sa yun yung direct direktong dugo mo yun eh. Nag-reply rin naman dito sila Neneng Bartolome about dun sa issue na hindi naman totoo na sinabi namin hindi namin siya tinulungan. Tinulungan nga namin siya, 'di ba? Nakipag-Skype ko siya sa kanyang nanay na nasa ibang bansa. Sinabi niya na hindi naman namin sa hindi tinulungan kaso hoarder siya. Tinry namin siyang ikupkupin kaso yun nga ayaw nila ng maraming mga kalat kasi nakakaya sa ibang mga nagrerenta ng lugar eh, 'di ba? So naiintindihan ko yun kasi sa ibang nga pinapalayas lang eh. Umalis ka! Diba, syempre ito, kadugo mo eh. So, binigyan ng chance at umaalis-alis daw. Hindi ka obligado tulungan ng isang taong ayaw magpatulong. In this case, ayaw nila, syempre hindi nila dinidisclose kung bakit eh. Pero ang general sense lang dito, may ginagawa si Lola na hindi niya na-follow through yung gusto niyang gawin sa perang binibigay sa kanya. Hindi ko na ano ginagawa niya doon sa perang yon. Ayaw naman natin ito mag-assume. Basta, anong nangyari, bumagsak siya sa pamamalimos. Pinaalis daw siya sa Holy Cross. Alis! Simbahan eh. Siguro doon siya kinupkop ng simbahan nung wala siyang matuluyan. Ito naman yung part na binalikan na ni Mang Jose, si Lola, at tinanong niya, ano gusto mo mangyari? So, gusto bang tawagan natin? Dapin ko. Pag nagigay na. Paano yun? Ito makikita nila tong video na to. So, magalit na, sabi ko nga sa iyo. Di ko maintindihan yung ano dito, yung lohika dito eh. Bumunta si Lola kay Mang Jose. Feeling ko, iniisip ni Lola dito na tulungan mo ko, Mang Jose. Kaso sinasabi dito ni Mang Jose, wag ako. Tulungan ka nitang nakakilala mo na YouTuber na apo, na hindi na direct na apo. Ang tawag ba gano'n, second apo sa tuhod? May tuhod ba ang Diyos? Basta, ano man yun, doon siya ang tumulong sa'yo. Yung sinabi niya, bakit di natin kontakin? Makikita mo sa mukha nung talagang nangasim yung mukha ni Lola. Ayaw niya talaga. Tawagan natin sila, ipagkasundo kayo. Parang ayaw na niya makipag-usap. Pero dapat nga pag-usapin mo, di ba? Yun nga yung point nito. Yun nga yung para kay Tito Tulfo, di ba? Nandun ka para may pag-areglo. So, ibig sabihin nun, hindi pumunta si Lola kay Mang Jose para makontak yung YouTuber na to. Pero alam niya, kailangan niya to i-disclose kay Mang Jose kasi bakit siya lalapitan ni Mang Jose kung isa lang siya normal na lola na namamalimos. Ang daming lolang namamalimos sa buong Maynila. At itong lugar na nakita ko, malapit lang to dito. Hindi pa gawa tong lugar na to. Ano ba yan? Ito, sino to namamalimos dito?
Puting van! Okay, hindi siya puting van. Okay lang. Handa ka na, Nay. Bahala na kung magalit. Bahala na, hindi naman sa masamang paraan ako nila na Tama. napapanood. Nandiyan ka Tama. naman, Oo. kuya. Yun nga, yun yung naging malaking mistake ni Lola dito. Binato niya lahat kay Mang Jose, not knowing kung paano to ibabenta ni Mang Jose. Ito yung time na pinamili niya si Lola. Kasi si Lola kasi gusto niya magkaroon ng maliit na hanap buhay at isang mumunting bahay lang na pwede niyong tuluyan. Kasi nasa Kuliglig, nasa labas lang siya eh. Kinikilig. Alright. O sige, go na tayo. Para siya dito naging si Kuya Will. Para siya naging budget Kuya Will dito kasi binigyan niya ng gaya. Tapos, Dahil magaling ka, meron kang 10,000! sa totoo lang, nakakatunaw ng puso itong ginagawa ni Mang Jose. At I applaud him for that. Walang problema dyan. Ang tinapos ko, humanities. Ang tinapos naman niya, Prilo. Ang Prilo, under ng humanities. So, hindi ko alam ba't hindi kami dito nagkatalo ni Mang Jose. Bakit hindi kami nagkasalpukan? Feeling ko noong una, magkakabati kami dito ni Mang Jose at mas ano ako na bakit hindi tinutulungan ni Neneng Bartolome yung kanyang lola. Puro kunting ang alam. Ba't yung tawa niya parang hindi ka na si Mang Jose, ikaw na si Tito Boy. Sige na, para mas mabilis, 2,000 kada tama. Okay. Okay. Ako lang ba nakakaramdam nito? Sige. Bato. Pick. Hoy, nagpatalo ako sa'yo! Ito ayoko dito eh. Binibigyan niya ng pera yung isang lola na nakatira sa Kuliglig na walang sariling sementong bahay. Paano ba nakita to? Sabihin natin sa million of views niya, may isang magnanakaw doon na nanonood dyan. Anong depensa ni Lola? Saan siya magtatago? Ano gagawin niya? Parang hazard to eh. Well, sa nakikita ko sa video di ko alam, baka binilhan niya ng something. Pero sa video na to, delikado si Lola. Ano, binigyan mo siya ng bomba na, bigay ka ng 12 mil, 30 mil, kung magkano mil. Pero wala kang tataguan nito sa Kuliglig mo lang kahit sinong kupal na addict na masamang loob na dadaan sa Kuliglig mo. Wala kang magagawa. Pwede siyang nakawan dito. Okay, di ko gets. Alam mo yung puso ni Mang Jose nandoon. Nararamdaman ko naman in a very sokot way na gusto niyang tumulong eh. Pero yung pamamaraan niya sa pagtulong, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo na lang gawin ng normal? Alam mo yun? Kaya hindi ko naman mapanigan ng buong buo si Neneng Bartolome dahil nga may pangangatwiran naman yung ginawa dito ni Mang Jose. Wala lang sense. Hindi kompleto yung sense na ginagawa niya. Sabi, ano ka? Ay, gusto mo si Neneng Bartolome, no? Kasi share niya yung video mo. Hindi kami ganun dito. Hindi kami nga rito na mamalimus ng content. Ano ba? Bonus na lang to. Ang isa pang moral code na pwede mo ilapag dito ay utilitarianism. Isa tong klase ng consequentialism na basta yung mas pinakamaraming nakakabuti, kahit anong gawin mo, basta mas malaking buti ang nagagawa nito, mas okay yun. For example, diba, pag nagsinungaling ka, masama magsinungaling, pero kung yung nagsinungaling ka para makaligtas ng buhay ng isang tao sa pagkakataon na yun, okay lang yun. By that moral standard. Ang morality sa aking tingin ay hindi objective. Mas subjective. Depende yan eh. Anong kultura. At ang isa sa mga malaking kung bakit hating-hati dito ang mga netizens ay dahil sa ating kultura. Diba? Very close tayo sa ating mga pamilya. At na nakikita natin tong si Lola na pinabayaan, or at least in the defense of Miss Neneng Bartolome, ay hindi enough yung itinulong nila. Kasi meron naman talaga silang binigay. Inamin din naman yun ni Lola dito eh. Pero hindi daw enough. For example, itong utilitarianism. Isa ako kunyari doktor at meron akong 5 tableta ng gamot. Itong 5 tableta ng gamot, pag ininom to ng isang pasyente, wag mong subukan na mamamatay, mabubuhay siya. Sabihin naman natin, may 5 pa ditong pasyente. Sa kanilang estado, sa kanilang health status, kailangan lang nila ng isa sa mga tableta na yon para gumaling at para hindi mamatay. Anong gagawin mo? Ibibigay mo ba itong 5 na to doon sa isa na mas malala na mabubuhay o sa 5 dito? By default, mas gugustuhin mo etong 5 to, di ba? Kasi 5 buhay yun eh. Pero yun nga, yun yung isa sa mga, sabihin natin, counter-argument sa consequentialism or sa utilitarianism na itong 5 buhay na to, mas nakakabuti na agad dito. Wag ninanarrow down mo na agad yung pagkakataon na ang buhay ay buhay lang. Sabihin natin, itong 5 na to, mga basagolero, na mga kriminal. Ito namang isa, lalaki siya siguro, kunyari, isa pang doktor na maraming masisave na mga buhay.
Ano? Neneng boom! Ano? Nasa ng moral dilemma? Ano? Sinong pipiliin nyo? Iba't ibang salamin yan. Kung anong moral codes at ilalapag mo para malaman mo kung kanino ka dito papaling. At alam nyo naman dito, hindi emosyon ang dapat mong ipairal sa ganyan kasi buhay yan eh. Emosyon, pag galit ka, di ba, nakakasabi ka na masama. Kaya ko siya nagustuhan kasi sobrang complicated nitong pagkakataon na issue na to eh. Dito, mas talagang naglalabanan sila, parang Rasengan Chidori ito eh, sa mga Konichiwa ko dyan. Talagang magte-tip over lang sa akin dito, si Lola. Kung gaano katotoo yung sinabi niya. Kasi, syempre, hanggang sa salita lang naman ni Lola, ginagalawa ni Mang Jose. Dahil nga, hindi siya pamilya nitong problemang to. Pero dahil nga sa kultura natin dito, di ba sa Amerika nga, pag matanda na, pinapadala sa mga homes, di ba? Sa mga elderly homes, yung hindi sila yung nag-aalaga sa kanila kasi mahirap eh. Babayaran nila yung lugar para alagaan yung kanilang tumatandang mga relatives, nanay, tatay. Pero hindi ganun ang kultura natin eh. Kaya maraming pumapanig naman kay Mr. Jose Halorina doon sa kanyang ginagawa na tumutulong sa isang matandang, hindi naman sa napabayaan, pero nakalimutan. Boom! So ano? Ano kayo? Team Neneng Bartolome o Team Jose Halorina? Ako, Team Lola ako. Kasi siya lang naman dito. Kasi pag si Lola ang nagkamali dito, wala lang akong magagawa. So ano, comment nyo nga below, kanino kayo pumapanig at bakit? Anong moral code ang inalatag nyo? Anong personal experience nyo? Kasi diba, dito kasi nagbigay ng personal experience si Mr. Jose Halorino. Walang issue doon. Pero tandaan nyo, mahirap kasi pag personal mo eh. Mas mahirap kang makatingin ng pantay pag napagdaanan mo rin siya, diba? Mas may bias kayo. Meron kang subconscious bias na nagagawa na hindi mo maibigay ng 100% fair yung magiging desisyon mo. Sana nakapagdagdag ako ng kakibig na mga kaalaman na wala sa mga ibang gumagawa about sa issue na to at sana nagustuhan ako. Si Mocha Frappuccino, nag-isa legit fake news na Pilipinas. Pag ito nag 20k likes, mamimigay din ako ng pake sa kalsada. Mocha Frappuccino out.